sa mga taga Sodoma. Tayo ngayon, nasa atin na ang bagong tipan. Dito na sa atin ang salita ng Diyos. Nababasa na natin ang mga milagrong ginagawa ng Panginoon. Pero patuloy pa rin ang mga taong matatalino. Lalo't higit ngayon, pinasa pa. Pinasa pa yung ladlad. Bakit? Meron ba ito sa Biblia? Anong karapatan? Wala. Walang karapatan ang alanganin sa mata ng Diyos. Ito nga ang naging parusa ng Sodoma. Gusto pa rin ba natin parusahan tayo ng Diyos sa kasalukuyan sa ngayon? Dumanas tayo ng higit sa dinanas ni Sodoma? Ito rin ang sinasabi, hanggat hindi tayo nagbabago at nagsisisi. Higit pa ang dadanasin natin sa Sodoma. Gusto ba natin yon? Lalo na tayo? Tayo lang ang Kristiyano na bansa dito sa Far East? Gusto ba natin yan? Pagpapatuloy ba natin ito? Dahil sa mga matatalino yan? Katulad ng mga tiga Sodoma. Matatalino ito eh. Katulad ng mga Israelita, mga Hudyong tagapagpaliwanag. Matatalino ito eh. Sana maghunos-hunos dili sila. Sana sundin naman natin ang Diyos. Sana sa oras na ito magsisi tayo. Patuloy tayong magsisisi. Dahil ang pagsisisi ay ang pagbabalik loob sa Diyos. Dahil sabi niya, kung napatunayan ito doon sa Sidon, ay nagbago ang mga tao at nagsisi. Kung ito'y nangyari sa Sodoma, sana hindi naranasan ng Sodoma ang pagkagunaw nito. Tayo, ang may tanda ngayon, gusto ba natin na mas higit pa ang dadanasin natin kaysa sinapit ng Sodoma? Ngayon, sa makatwid sa inyo, Kuya Bert, Kuya Jot, Kuya Ben, dito nakikita natin sa takbo ng panahon sa ngayon na nagdo-double time din kung gaano karami ang mga taong mananampalataya at lumalapit sa Diyos at nagtuturo tungkol sa karya ng Diyos. Nagdo-double time din ang masamang espiritu upang itayo naman ilayo. Tama yun. Ganyan ang kalimitan. Tama yun. Inaalis niya yung pagsisisi natin. So, para sa ganun kasi nga mundo tayo nakakuan dito sa mundo. Pero sa sandaling itong mundong galaw ng mundo na paglabanan natin sa pamagitan ng ating pananampalataya at pananalig sa Diyos, darating ang araw na itong mga masasamang espiritong ito, meron nakalagay naman diyan aalisin itong masasamang espiritong ito Totoo yung kuya. Basta yung mga nababasa natin. Lalo na sa banal na kasulatan. Panaligan natin yung mga milagrong nangyaring yon. At isaisip lamang natin yung laging sinasabi ng Panginoon. Yung sabi niya na walang katapusan ang pagpapatawad ng Diyos. Hindi isang beses lang. Kaya kailangan lumapit na tayo ng lumapit sa Diyos. Taos-puso tayong magsisi sa Kanya. At pagkatapos, hiyag na nating uulutin. Dahil pag inulit naman natin, ang Diyos din ang nagsabi kay Pedro. Ang taong muling binabalik-balikan ang kaniyang kasalanan ay katulad ng isang baboy na patuloy na binabalik-balikan ang kanyang pinaglulubluban. Ano bang klase yon, taong yon? Ano bang nakikita natin sa paglulublob ng mga baboy? Napakarumi. Maruming-marumi. Huwag natin tularan yon. Huwag natin ulit-ulitin. Kahit alam natin ang Diyos ay mapagpatawad, huwag nating sasagarin. Ang pinakamahalaga, pagsisihan natin at taligdan ang ating mga kasalanan at huwag na nating uulitin dahil tinalikuran na natin yan. Amen.
Sa ngayon, Kuya Joe, Kuya Ben, Kuya Bert, ay sabi ko nga, nagdo-double time ang masamang espiritu at ginagamit din ng masamang espiritu ang mga tao na magpahayag ng mga salita ng Diyos, pero sa kabila noon ay ginagamit lamang yung bagay na pangmundo. Ibig sabihin, maraming lumabas na mga propeta ngayon na naghahayag ng salita ng Diyos, pero kinakasangkapan lamang ang salita ng Diyos. Totoo yan. At yung umaani sila ng mga itong property ng mundo. Pero meron po akong alam na ginamit ang salita ng Diyos upang magpakayaman. At nagkaroon ng 3 TV station sa ibang bansa. Nagkaroon po ng marami mga property sa ibang bansa. Pagkatapos noong singilin na ng Diyos, ibinagsak lahat. Nawala ang TV station niya sa ibang bansa. Nawalan lahat ang kanyang kayamanan, inalis ng Diyos. May kasunod kaya? Kasi alam niyo naman natin na ang masamang espiritu ay nagdo-double time din upang sa ganon ay itong mundong ito ay ipangako sa mga tao ang nilalaman ng mundong ito. Pero ang sabi nga sa banal na kasulatan, once na napagtagumpayan natin ang galaw ng mundong ito, doon naman naruroon ang kahariang ipinangako sa atin ng Diyos. Kuya Ben? Gusto ko lamang pong ipaabot sa ating mga tagapakinig na dahilan sa pagmamahal sa inyo ng patnubay ay ginagawa po namin yung babala. Hindi po kami humahatol. Ito po ay batay lamang sa kasulatan kung ano ang nakasaad. At ito po'y kinakailangan naming gawin iparating sa bawat isang tagapakinig kung ano ang magaganap at mangyayari. Hindi po kami nagkakaroon dito ng personal na pag-alipusta o paglait sa sino mang nagkakamalit nagkakasala. Bagkus dahilan po sa pagnanais namin na kayo po ay magkaroon ng kaliwanagan, na kayo po ay magkaroon ng pagkakataon at pag-asa na marating din ang kaharian ng Diyos. Bagamat kami rin po ay nagkakasala at nagkakamali, mahal namin kayong mga tagapakinig, kaya ipinangangaral namin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pagkakataong ibinigay sa amin ng Diyos na maipahayag ang kanyang mga mensahe, na magkaroon po tayo ng pagkakataon pagdating ng panahon na makapagsisi at may abot ang kamay ng Diyos para sa ating kaligtasan. Amen.